nga pala yung may-ari, si Boss Larry. Ito yung matatapos lang natin na Colorado. Ito yung kauna-unahang Colorado na sinolid axle namin. So, dati siyang IFS, 4x4 na rin siya. May-ari, si Bossing. Ako'y nabudol. Hi. Ito naman yung bagong tapos natin na 4x4 na adventure, pang-apat. So, nilaki natin gulong. Solid axle din, kagaya nila putik, nila blue, nila gray. Nakikita nyo ganyan yung itsura niyan kasi lagi nasa trail. Naging ano yung bugbog sa trail yan. Ibig sabihin, yung mga binildi na ng 4x4 nung una, napaka-solid no. Kaya maraming gusto magpagawa ng 4x4 na conversion. Oh, lakas niya no. Yun yun naman yung adventure ko. Ang haba. Tapos sabay dito, napakataas. Ito yung ginagawa ng isa. Advent, mas papalitan ko ng lower and upper ball joint. Advent. Yung YouTube natin, baka pwede nyo i-subscribe din para kahit paano mapanood nyo yung mga trail natin tsaka yung mga off-road na pinupuntahan natin. Simpotic off-roader. So yung mga idol, ito papakita ko sa inyo ROH. Yun o, so 4x2 lang to, kinonvert nila ng 4x4. So mayabang naman daw itong pickup. May kisakay lang tayo. Wala nang pinagkaiba sa loob. Ayaw lang din. Taas lang natin. Taas. Taas talaga oh. Or taas? Tingnan mo. Ganda niya naman ang kunin na natalbog niya. Oo nga no. Ang ganda ng suspension. O yung van katabi natin. Ito naman yung van guys oh. Kita-kita natin yung bubong. Mataas na to guys oh. Pero narurot pa rin. Guys, nakikita nyo naman yung takbo natin. Parang ano, parang stock lang. Oh. Hindi galit na galit yung makina. Hindi, RPM mo nga dos lang. Tsaka yung manibela din. Sino mo na belo? Isang kamay lang. Hanggang. Nalik sa'yo po yung singit. Tsaka lakas ng atak no? Lakas ng atak. Yung nga pala, itong may-ari nito. Sunod atang project sa amin ito, turbo. So tuturboan ko na. Tuturbo na rin tayo. No, pwede na magpalagay ng turbo kay Tito Larry. Kasi yung ano niya, yung sasakyan niya na 4x4 si Putik. Nakaturbo kasi yun. So yun guys, baba tayo. Taso, kailangan mo tumalon. Tatanong ka. Taas yun. Hi guys, welcome back to my channel, Nelwords TV. So today's vlog, nandito po tayo ngayon sa shop ni Tito Larry. Ayan, dito tayo sa Putik Off-Roader sa Bacoor, Talaba. Dito po tayo sa malapit sa Cavitex ng mga idol no? Pag gali kayong Bacoor, Dasma, papunta po siyang Cavitex. Ayan, dito tayo mga idol. Bago mag Cavitex, bago magtulay, nandito po yung shop ni Putik Off-Roader. Ayan, meron tayong mga titignan dito ng mga project nila mga idol no. Pag natin yung may-ari para matur tayo dito sa mga project nila mga idol. Tara, nakikita nyo naman yung mga project nila. May Isuzu D-Max. Oops, ito, bagong trap kit. May mga project, daming nakapila mga idol oh. Ito pala yung adventure natin yan. Soon, papa-body lift din tayo no? So ayan, yung mga project. Ito kay Tito Larry, hindi ko sure kung kanino to eh. Yan. Ito, meron ditong ayan, Chevrolet na pickup. Ayan. So, may patrol din dito. Tapos si Putik. Ito nga pala yung may-ari. Ayan, si Boss Larry. Boss, pwede nyo ba kaming itur dito sa shop mo yung mga project natin? Dito yung shop natin, paano ito tutor? Ito yung matatapos lang natin na Colorado. Ito yung kauna-unahang Colorado na sinolid axle namin. So dati siyang IFS, 4x4 na rin siya. So sinolid axle lang natin. Kauna-unahan to, no boss no? Ikaw yung una no? Ikaw Ito una may-ari, si Bossing. Ako'y nabudol. Boss, anong pangalan ni Boss? Vic, Kuya Vic. Kuya Vic. Kuya Vic. Hi. Yan yung una. Tapos ito naman yung bagong tapos natin na 4x4 na adventure, pang-apat. So putik, blue. Anong ginawa dito, Bossing? 4x4 din. Ba't naging ganyan kataas? Ay, siyempre, pang durugang off-road eh. So nilaki natin gulong. Solid axle din, kagaya nila putik, nila blue, nila gray.
spring, Yung, bumper winch. yung gulong nito, nung size ng gulong? 35. 35. So may mga nagtatanong bakit kung kaya ba ng makina. Kaya naman kasi low speed ang makina. Tapos naka-gearing to na 4.8. Kaya kaya sa off-road. LSD na rin to, LSD. Hindi, lockers lang gamit. Lockers. Lockers. Ito na rin. Lockers din. Ito nga pala yung sasakyan ni Boss Larry. Yan yung kauna ng 4x4 na adventure. Yan. Nakikita nyo ganyan yung itsura niyan kasi laging nasa trail. Laging bugbog sa trail yan. Kaya napakadumi. Ito yung bagong labas na 4x4 na gawa nila, yung build. So, ibig sabihin, yung mga binilde na ng 4x4 nung una, napaka-solid nun. Kaya maraming gusto magpagawa ng 4x4 na conversion. Ayan. Iikutan lang natin mga idol para makita nyo yung yung ilalim. Ayan. Naka-steel bumper na rin, naka-grill, naka-winch. Ayan. May fog lamps, LED. LED siya, no? So, LED na. Tapos meron na rin mga ganito. Para pag nag-trail, hindi mabubugbog yung protection. Grabe, napakataas niya ito mga idol. Nakikita nyo naman. Oh, taas niya, no? Hindi niya naman yung adventure ko. Ang baba. Tapos sabi dito, napakataas. Diba? Then, tapos dito sa ilalim, naka-lockers na daw to. Yan. So, hindi na daw LSD yan. Kita nyo yung propeller niyan, guys. Napakasukulit. Tapos ang ginamit na shock dito is Mondo. Solid to, guys. Tapos yung ito, ginagawa pa daw yung kanyang fender flare. Kaya kulang. Tapos meron jerrycan, yan. Jerrycan tsaka rear bumper. Tapos may lagay ng gulong, yan. Solid build, yan. By Putik Off-Roader. Napaka-solid, guys. So ito naman yung ginagawa rin. Ay, si Idol, oh. Ito mga idol, kung nakikilala nyo to, solid to, no? Si Boss. Bossing, kumusta? Ito, buhay pa rin. Anong project yung ginagawa natin dyan ngayon? Ayun, patatapos lang ng dinrap kit natin ng adventure. Tapos ito, mga nailabas na rin natin yung 4x4. Mga check-up na lang din yan. Kasi pagkatapos si off-road, kailangan ng maintenance eh. Oo. So, mini-maintenance natin sila para pag trail tayo uli, maayos. Ayun. Kasi ito, ang ginagawa ng sa Advent, tapos papalitan ko ng lower and upper ball joint. Advent. Yan. Magkano yung mga presyo nyo sa ganyan? Yung Advent natin sa adventure is 4.5. Tapos yung lower ball joint 2.5, then yung upper ball joint 2.5 kasama na labor. So, yung mga idol, chance natin to para magtanong sa mga magkano daw kung magpa-body lift, mga ganun, mga budget meal lang. Magkano yung mga ganun natin? Sa adventure, yung body lift natin is 10K. Then yung 3-inch lift natin for suspension is 14K. Kasama na yung shock sa likod, then stock yung sa harap. Okay. Kasama na ba yung bend mold dyan? Kasama na yung bend mold sa suspension na 14. Okay, solid na rin, no? 14,000 Advent, tapos may shock na. Ano na yun, solid na yun. Tapos magbabody lift pa kayo, kaya mas mataas. Available dyan yung mga off-road tire, mga ganun. By order tayo dyan kasi minsan umuulan, di natin maiwasan yung ROH, maulan at bakal yan, baka kalawangin. So yung mga idol, so always brand new daw yung nila, yung ROH, kasi hindi pwedeng may stock dito dahil lagi maulan. Dahil yung ROH siya, steel, kaya matibay. So yung mga idol, may ginagawa daw pala dito na Ito kasi conversion? nabili ng may-ari na walang differential sa harap. So nakaabang siya for 4x4, kaya ang ginawa namin, sinadjust namin na lagyan, pumayag naman yung may-ari, pinapalagyan niya ng differential sa harap para magamit yung 4x4.
ko. Yung mga idol, oh. Conversion. So 4x2 lang to, kinonvert nila ng 4x4. So mayabang naman daw tong pickup. So ayun mga idol, anong shoutout natin yung mga idol? Yung YouTube natin, baka pwede nyo i-subscribe din para kahit pa paano mapanood nyo yung mga trail natin tsaka yung mga off-road na pinupuntahan natin. Team Putik Off-Roader. So yung mga idol, kung gusto nyo makita yung mga build nila dito sa Putik Off-Roader, may video pala si idol. Doon nyo makikita yung ano, mga build nila na trail talaga, hindi yung pang-forma lang. Thank you. So yung mga idol, ito papakita ko sa inyo ROH. Yun, oh, solid. Napakaangas. Ganito yung gusto ko ilagay sa adventure natin. Sana, no? Black truck. Para dito pala siya sa pickup mga ROH. So ayun, check natin yung bagong drop kit. Solid mga idol. So ito yung bagong drop kit na i-release na ngayon ng Putik Off-Road. So in-invite kasi tayo mga idol dito, kaya tayo nandito para makita natin yung ano, yung mga bagong project na Putik Off-Road. Katulad na itong mga drop kit na tas talaga yung lip mga idol. So solid sa personal, napaka-solid mga idol kasi sa video hindi niyo masyado mapapansin na ganun kataas. Dito talaga pag sa personal, mataas talaga. Tignan niyo naman. Yung ulo ko nasa ano lang, gitna lang mga idol, di ba? Taas yan, solid, oh. Tsaka yung forma mga idol, doon yung ma-appreciate sa personal kaysa sa video. Then ang ginawa dito drop, hindi ko alam kung ilang inches yung drop kit mga idol eh. Tatanong natin namin. So ang gulong nito, size ng gulong 33. Ay, naka 33 na. Sa mga ano dyan, nakakaalam sa gulong mga idol, sobrang laki na nun, 33. Ayan. Solid build. So hindi nga pala siya 4x4. Ayan, hindi siya 4x4, no? Wala siyang differential. Pero solid yung pangilalim. Ayan, no? Labas na labas, oh. Solid. So boss, ilang lip yan? Ilang lip tong ano, adventure? Yung drop kit nito is 6 inch tapos yung body lip 2 inch. Bali ilan ang total na? 8 inch. Bali 8 inch ang pinaat natin dito. Drop kit. Tapos yung step board na kasi mataas na, ginagawa para doon. Pero nakabuo na, ano na lang. Full weight na lang para may kabit na dito. Oo. Hindi na lalagyan ng fender. Hindi Hindi pa siya napapalagay, no? Hindi pa eh, pero solid. Oo. Napaka-solid na mga idol. Napaka-lang. So, ayun mga idol, diba sabi ko nga sa inyo mag-DIY tayo ng belt, na pag-iikpit ng belt na itong adventure ko. So, dito ko na lang ipapagawa mga idol para ano, isang content na lang yung gagawin natin. At least nandito naman na tayo sa Putik Off-Roader. Dito na natin ipapagawa. Power steering belt. Hindi. Maluwag. Power steering. So ang bala ko dapat dyan, ako na lang gagawa kasi para may content. So nandito na naman tayo sa Putik Off-Road. Dito na lang natin papagpitan. Tapos alternator. Ngayon talaga ang pinakamaluwag yung alternator. Compressor. Yung aircon maluwag yung tsaka to. Okay. Pero ito sakto lang. Pero higpitan na rin natin.
Halos lahat ng... Paano pag ano bang nagiging cost, ano bang epekto nun pag maluwag yung dito sa Pag steering? lumuwag kasi yung power steering mo, Titikas? titigas yung manibela mo, magiging power steering na siya. Oo, kaya Sa pala. aircon naman, medyo mamamalya yung aircon mo. May nalangin lamig, no? Tapos sa alternator, pag Charging. maluwag yung belt, mahihirapan mag-charge yung battery. Okay. Malulubat. So ayun mga idol, na-explain yan ni idol yung mga pwedeng mangyari kapag maluwag yung belt Hindi natin. naman siya delikado. Kaya lang, medyo magkakaroon siya ng konting May hirap. effect talaga. May effect talaga pag pag maluluwag yung belt. Lalo na sa alternator kasi yun yung nagcha-charge sa battery natin eh. Lalo pag nasa expressway ka. Sa compressor naman, syempre pag maluwag, humina yung aircon. Yun. Kasi hindi na yung pump. Hindi siya masyadong kumakapit yung belt eh. Kumbaga hindi nagiging solid yung ikot ng yung magnet ng sa compressor. So steering naman daw, pag maluwag, medyo parang hindi matigas ang manubela. Yun. So yun mga idol, papagawa na natin kay Lodi. So ayun guys, habang ginagawa yung adventure natin, pinagan tayo ni Boss Larry na i-rolling to. So ayun, explain ni Boss Larry kung ano experience kapag naka-drop it. May kisakay lang tayo kasi hindi naman sa atin to eh. Wala akong pinagkaiba sa loob. Pareho ka lang din. Taas lang natin. Taas. Taas lang talaga. Taas talaga oh. Yun, may kisakay lang tayo. Sobrang taas. Oh. So, Katabi mo na yung mga bus. So, comfort. Taas. Tingnan mo. Ganda niyan naman ako. Ang ganda na talbog niya. oo nga no. Ang ganda ng suspension. Parang stock lang no. Walang pinagbago. Ganun din mo si Putik Off-Road. Walang tagtag. Pag gusto mo tagtag, di pa tagtagin natin pag ayaw mo wala, di ba? Tingnan mo yung van katabi natin. Tinaman yung bang guys oh. Kita-kita natin yung bubong. Ang taas eh. Yan, ngayon naka-gearing to, naka-LSD. So, yung takbo natin parang magaang pa rin. Oo nga no, ngarurot pa nga eh. Mataas na to guys oh, pero ngarurot pa rin. Parang yung gulong naka-33 yung gulong. So kayang-kaya niya kasi buhatin yung gearing, yung gulong. Yung gear kasi natin, upgraded gear na to, kaya niya hanggang 35 na gulong or 38, katulad ng kalaputik. Ayun guys, nakikita nyo naman yung takbo namin. Oh, parang stock lang. Oh. Hindi galit na galit yung makina. Hindi, RPM mo nga, dos lang yun. Ayun, oh. Yung RPM dos lang, yung matakbo namin. Pero naiiwan na, sa ngayon, naiiwan yung speedo. Pag nag-gearing ka, nag-regear ka, tapos naglaki ka ng gulong, naiiwan talaga ng speedo. So, yung 60 or 40 na takbo, plus 10. Oh. Taas guys, tingnan nyo. Kasal namin. Yung mga pick-up, maliliit lang. Ay, yung kotse. Yung kotse oh. Kita-kita namin yung bubong. Para tayong nasa bus eh. Yung minibus, no? Parang minibus eh. Ganun ka solid. So, wala siyang wabon, wala siyang likod. Kaya yun talaga yung gusto ko ma-experience dito kasi di ba pag naka-drop dito, ano ba ang pakiramdam? Gusto mo i-drive mo? Sa akin as a passenger, parang stock lang din ng adventure. Yung sa suspension malambot. Malambot talaga. As in malambot. Tsaka yung manibela din ako. Ito yung manabela. Isang kamay lang. Ang gaang. Kaya sabi nila, bibigat ang manibela mo pag naglaki ka ng gulong. Ang gaang oh. Ito ang lakas ng hatak na. Kahit ang laki ng gulong. Yun yung special doon sa... Kaya mo talaga mag-gear. Kahit naman yung mga modelo sa akin eh. So yung mga Navara, mga Hilux, mga Strada na pick-up, kahit naka-turbo na yung mga yan, pag nagkabit yan ng 35 na gulong, nag-need mag-regear ng mga yan. Bumabagal din yan. Tulad yun, yung Montero ko. Yan lang, yung Montero ko, hindi ko kailangan i-regear kasi dinadala ng makina, 3.2 yung makina. Eh mga 2.5 lang din yung mga yan. So kailangan mo, pag naglaki ka ng gulong, 35 pataas, kahit yung mga Ford Ranger, may mga niregear na kami Ford Ranger. Pero kung yung pinaka gusto ng customer, kunyari, yung mas malaki pang gulong, anong pinakasagad na gulong? Depende. Ang adventure na stock,
itong adventure na ginagamit natin, hanggang 33 lang ang pwede i-record na gulong na pwede dito. 35 kasi dati nag-35 si Putik. So stock differential na nasisira kagad. Hindi naman nasisira yung axle, nasisira yung mga oil seal sa bigat ng gulong. Kaya nag-convert kami ng 4x4. Ito na yung tamang tipla ng ng gulong. Ito na yung maximum na gulong na pwede sa mga adventure. 33. Hindi yan naninira ng ng mga oil seal, mga bearing hindi. Wheel bearing hindi. Kasi nakita mo naman si kanina nandyan si Ronnie, kauna-una ang dinrapkit namin. Ilang taon na yun, hindi siya nagkakaproblema sa oil seal. Wheel bearing. Ano yan guys, yung tito ko ni Tito, yung yung drop kit. Basta nasa video natin yon, yung tumambay tayo ng MOA. Yun yung mga naka-drop kit, mga nakaunang mga naka-drop kit. Sila yun. Taon na yun, 2019 pa ata namin ginawa yun. Before pandemic pa ata. Parang ganun. Ganun. Yun yung mga naunang naka-drop kit. So bakit yung drop kit? Parang maraming naka-drop kit ngayon. Dami na nito eh. Hindi ko na mabilang. Yung iba nag 4x4. Siguro bilangin natin. Nasa 30 na rin nata sila. Grabe, dami na. Ganun ka solid yung yung gawa sa Putik. Kahit ako mismo kung ako lang may budget, papadrop kit ako Diba? Siyempre. Discount naman tayo dyan. Huwag kang problema. Siyempre, diba? Dito sa atin problemahin mo na lang. Babudget naman na lang yung gulong mo. Dito kasi sa atin, dito sa lugar natin, lalo dito sa Cavite, bahain dito kaya kailangan natin magmataas ng sasakyan. Tsaka yung build naman kasi, kung gusto mo mag-trail, magagamit mo siya. Kasi nga hindi lang naman pang forma pang trail din talaga yan sa mga pang camping, mga gusto mag-camping, tapos adventure, ayan, pwede kayo magpa-drop kit kay Boss Larry. Sa ngayon guys, yung plano ko, body lift muna tayo, unti-unti lang muna tayo. Ayun. Body lift. 2-3 inch body lift ang gagawin natin sa'yo. Ayan, dito tayo sa Talaba guys. Dito. Singit-singit Ang liksi pa no? Ang liksi Yan, POV tayo. Nakikita nyo naman yun. Ang liksi niya pa yung singit Tsaka lakas ng atak no? Lakas ng atak. Mga masyadong kinakalikot yun. Nga pala, ito may-ari nito. Sunod atang project sa amin ito, turbo. So tuturboan ko to. Nagtuturbo na rin tayo So yun guys, pwede na magpalagay ng turbo kay Tito Larry. Kasi yung niya, yung sasakyan niya na 4x4 si Putik, nakaturbo kasi yun. Naka 55. So alam niyo naman kasi Tito Larry makalikot to. Pag na-perfect niya na yung isang bagay, yun na yun, syempre. Ayan, sirahin ko muna yung unit ko. Ma-perfect sa unit ko. Pag na-perfect sa unit ko, sana di ba benta? Pwede na. Katulad ng dati talaga yung nakasama ko si Boss Larry, dati pa. So parang body lift pa lang yung Putik. Si Putik body lift pa lang yun. Tapos ngayon, di ba, tumaas. Hanggang syempre pag na-testing, yun na, doon na tayo, di ba? 4x4 na. 4x4 na. Kailan pa yun? Anong taong ko inumpisahan siya? 2018 yata tayo magkakasama sa di ba? Oo. Sa Nagmarikina pa tayo dati. Tsaka yung sa may Philippine Arena, yung Mitsupes. Nakasama ka ba doon? Ay, sa Philippine Arena hindi na. Sa Mitsupes. Yun, doon ko una nilabas si Putik na naka-lip. Tapos naka 235 na gulong pa lang ata ako nun. Sunod, yun, naging 31, 33. Hanggang sa nag-North Loop, hanggang sa nabitin. Kasi yung dalawang kasama, shoutout nga pala kay Arn tsaka kay Jello. Sila yung unang nagdemonyo sa akin. Gawin mo 4x4 si Putik para pag umakyat tayo nakaparkan poles, may gagamitin tayong 4x4. Susunod kami. Ngayon nasan na? Wala na! Hindi na sumunod. Kaya shoutout nga pala kay Boss Jello, yung mga unang kasama niya ni Boss Larry. Naka rin yung ma-forma rin yung sasakyan nun Nakapera ka sa 4x4 yan. Si Arn nga pala naka 4x4 na rin kaya lang Ford Ranger. Pero si Iya nasa kanya pa rin. Pero andun pa rin yung niya, yung adventure niya. yung Polygrade. Pa rin si Iya. Ayun yung mga nauna guys. Si Jello nandun na rin, si Octo yung adventure niya. Yun, nauna sa akin yun mag 31 na gulong. Siyempre hindi ako papatalo. Ako yung sumunod naman ng 33 gulong. Yung mga nauna na yung mga DIY namin ng araw. Bago naging shop si Putik. So, sa trivia nga pala guys. Trivia to Unang nagkaroon ng mga body lift sa adventure tsaka 4x4. Kay Boss Larry, siya yung nagpa-start talaga nun. Siya yung demonyo talaga. Sa kanya nag-start yan trivia lang Dito sa Pilipinas. Sa kanya yung pinakaunang 4x4 na adventure. Sa kanya talaga.
Alam niyo, makikita niyo naman sa vlog ko yun eh. Tagal-tagal na ng vlog natin. Tsaka yung mga tambay. Doon pa lang makikita mo naman kung paano katagal na. Paano hinumpisan? Oo. Yung unang lip tapos nakatuwad. Hindi ko lang na video nung ano, yung pinakauna talaga. Doon ako na-forman sa sasakyan niya, yung parang naka-body lift pa lang ata si Putik. Basta may picture ako nun. Papakita ko na lang siguro dito sa vlog natin. Tapos naka 33 lang na gulong. Oo. Doon pa lang. LSD pa lang. Doon pa lang napaporman na kami. Lahat kami nakatingin talaga sa adventure niya, oh. Yung nakatambay kami. Yun. Tapos, oo. Basta doon lang kami nabibilib. Tapos doon nagalit yung mga ano, doon nagalit yung una yung mga nagalit doon sa club. Oo, maraming ano to eh. Nagalit doon sa club. Bakit daw gano'n kalaki, gano'n katakas? Yun nga daw kasi 'di ba yung adventure. Yun nga dito sa Pilipinas, parang commuter lang 'di ba? Pero dito kasi Tayo yung unang nagbigay ng buhay sa adventure eh. Tayo unang siya kasi yung ano eh, kumbaga siya yung basta yun, nagkaroon ng inspirasyon. Siya talaga parang na-inspired na yung mga tao na uy, bagay pala yung ano, yung adventure maging mataas, 'di ba? Yun, maging 4x4. So, yun, sa kanya siya yung ano, pinakauna eh, na nagaganon eh. Sa akin sa akin, kasi dati nagkaroon namin ng sasakyan, yan, adventure na. Sumama lang ako sa mga club. So, ayun, tingin-tingin lang ng setup. So, sa kanya yung nagustuhan ko nun eh, kasi off-road eh. Bumagay eh. Tapos yun na nga, nagkaroon ng ano, kung ano pinagagawa nito nun eh. Yan, naging 4x4 na si Putik. Ang gastos ko nun? Hindi mo, unang lip, palit kang 2.1 na gulong. Sunod na lip, nagpalit ka ng 225. Sunod na lip, nagpalit kang 235. Sunod na lip, nagpalit kang 31. Sunod na lip, nagpalit kang 33. Nabuisit, nag 4x4. So yun guys, baba tayo. Taso, kailangan mo tumalon. Dito lang rin pa-video nga, para makakita nila. Yan. Ano ka? Tumalon, no? Tatalong ka ba? Taas yun. Ang liksi niya. Ano, ganun pala experience kapag nakasakay ka dito sa drop pit. Tapos ano, ang lambot ng steering. Yung suspension, hindi ko alam, ganun kalambot yun. Yung ginawa nila dito. Ang lambot. Tsaka ang liksi yun lang. Ang lakas. Kasi nakaano na ata to, LSD guys, LSD. So ayan, punta natin yung ating adventure. So okay na. Palit ka na lang ano? Belt. Power steering belt. Pero mas maganda, palitan mo na lang. Hindi dito lang. Yung outer belt, palit pa. Ilan na bang timing yan? Mga 40 pa lang, 40-50. Na outer belt, palitan mo na. Yung sa power steering mo, medyo nag-i-mul-mul na. So, Kasi ano ito na. may May sa top lock na. alternator belt. No, mas maganda, palitan mo na lahat ng belt ng outer belt mo, yung 4. Okay na. Saglit lang So, testing ko na rin, wala na yung ingay. Oo. Ngayon na lang umiingay, hindi ko alam kung ano yan eh. So yung mga inigpitan ni Idol dito guys, itong steering belt, tapos Steering, aircon belt. ito compressor, yung belt. Hindi ko kasi mapakita sa inyo, medyo madilim. Tapos yung ano pa, alternator, yun, inigpit mo. Yan. Solid. I-start ko na rin kanina yun, kaya umiingay. So ayun guys, update ko kayo mamaya. So ayun mga idol, ano sa tingin nyo mga idol? Pabody lift na natin itong sasakyan natin. Try lang natin, no? Try lang body lift para makita nyo rin kung ano yung itsura kapag naka body lift. Pag yung all stock binody lift, kung gaano kataas, tsaka kung ano yung magiging ano natin, comment natin sa ganyan. Yung gulong ko pala naka 14 lang pala ka mga idol, no? Size 14 yung mags ko, tapos naka 27. Naka 27 tayo na bad steering na gulong. Medyo maliit tignan kasi nga naka steel bumper tayo.
ayan, nakikita nyo napakababa, no? Dapa pa yung ano natin, guys. Nakikita nyo kasi mold natin dito. Ano na siya? Straight na yung mold natin. Naka ano lang tayo, comfort shocking. Pag binend naman yung mold natin, tataas naman na yun. Mabibend siya. Pero magpapalit din naman tayo ng gulong kapag body lift na tayo tsaka suspension lift, mga idol. So unahin lang natin kasi yung ano, yung body lift tsaka suspension lift para pag bumili tayo ng gulong, kasi yung gulong nito palitin na eh. So pag bumili tayo, at least yung kapalit natin mas malaki na. Kaya para isang gastusan lang, di ba? Ayun. Ang liit pa niya, tingnan mo. Naka suspension lift to guys eh, parang 1.5 inches na ano, suspension lift. So okay na yung ano ko, manambela kasi ano, parang matigas. Malambot ano lang kasi, maluwag yung belt natin sa power steering kaya matigas. Okay naman na. So yun guys, so hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. So babalik tayo sa susunod na vlog natin. Magpapabody lift na tayo dito sa Putik Off-Road, yung adventure natin. So papaalam lang tayo kay Boss Larry dahil ginaid niya tayo dito sa kanyang shop. Boss! Wala na ako boss ha. Thank you, babalik na. Dito tayo Boss Larry, paalam tayo. Boss, thank you. Maraming salamat. Ingat. So, antayin na lang kita para doon sa body lift mo. Yun. Papa. Sige lang. So, Hanap ko. hanggang dito na lang yung vlog natin today. So, babalik pa tayo. Balik tayo next week para sa ating upgrade sa adventure natin. So, ayun guys. Abangan nyo lang yung vlog natin sa susunod. Thank you.